Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal di Carbonell, nagsasabing Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mga kaibigan, ang ating pong bansa sa ngayon ay durog na durog. At dapat nagkakaisa po tayo upang iligtas ang ating bansa. Bigyan po natin ng suporta ang Quadcom. For the first time, meron po isang sangay ng gobyerno na lumalaban para po sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa mga biktima ng patayan ng demonyo, gonggong, duwag na duwag na duwag, na supot na Duterte. Mga kaibigan, ang ating pong pagkakaisa kinakailangan. Alam po ninyo, ganito po ang ehemplo po niyan. Siyempre, hindi po natin masisisi ang mga mahal natin sa buhay. Nagsasabing, bakit mo pa itinataya buhay mo dyan? Walang kwenta mga tao yung mga Duterte. Walang kwentang tao yung mga Bato de la Rosa, mga Bongo, yung mga politiko, dirty politicians. Abay, totoo po yan. Pero kung hindi po tayo kikilos, sinong kikilos nagkakagulo-gulo? Dapat nagkakaisa po tayo para po sa rule of law o para sa batas. Para saan po yung batas natin? Ginastusan natin yan para magkaroon po tayo ng batas sa pamamagitan po ng legislative body po natin. Ang papel po ng mga mambabatas ay gumawa ng batas. Abay, isang kwartong libro na po yung mga batas natin. Tapos isasantabi lang ng isang gunggong na pareho ni Duterte. Ang mga batas natin hindi na susundin basta siya. Patsyong ko ikaw, put. Panay ganun na lang. Pareho po ng kanyang pananakot sa Quadcom. Sabi niya, tinanong siya ng sip-sip na media. Ano pong masasabi ninyo? Takot daw po kayo sa Quadcom humarap. Sa Senate lang daw po kayo matapang sapagkat andyan sila Bato, nandyan sila Bongo, nandyan ang iyong mga Alipores, nandyan ang mga taga-tahol mo na walang kwentang mga senador. Ako na po nagdagdag nun. Alam po sabi ni Duterte sapagkat matapang po itong gunggong na ito na Spotsu. Ang sabi niya, sino nagsabi? Si Congressman so-and-so. Pagpunta ko rin, sipain ko yan. Ayun na naman mga kaibigan, ang pananakot, pasista. Parang terror nga, reign of terror. Ang gobyerno ni Duterte ay reign of terror. At dapat to labanan po natin lahat. Ang nangyayari, ay mga Pilipino, hindi po nagkakaisa talaga. Kaya po, kawawa itong bansang ito. Yung pong Vietnam, malit na bansa lamang yan. Inapin ang Amerika. Ang Amerika, superpower, giant. Halimbawa po ganito kalaki ang Amerika, ang Vietnam po ito. Ito lamang malit na ito. Pero, natalo nila ang Amerika. Bakit? Ipapaliwanag ko po sa inyo. Nagkakaisa sila. Alam po ba ninyo na karamihan ng mga nagpupuntang Amerikanong sundalo sa Vietnam, hindi po nakakita ng kalaban, hindi nakakita ng Vietcong, hindi nakakita ng komunistang Vietnamese. Bakit? Sapagkat wala po sila nasa loob ng tunnel. Nasa ilalim po sila ng mga kuweba o mga tunnel para pong kanal sa ilalim po ng kanilang syudad. Alam po ba ninyo gano'ng kahaba yan? 200 kilometers. Ginawa po nila yan. Tapos may mga lagusan na sila lamang ang nakakaalam. Lalabas po sila riyan, mag-i-snipe ng Amerikano. Pagkatapos po nilang matambangan ng mga Amerikano, sila po ay babalik sa kuweba. Bobombay naman sila ng mga Amerikano, nila Rambo Kuno, mga Green Beret, mga Navy SEAL, mga mamahaling mga equipment, bomba ng bomba, wala silang tinatamaan. Kaya po halos masira ang ulo ng mga Amerikano. Hindi totoo yung mga pelikula nila. Yung mga Green Beret, mga John Wayne, mga Rambo. Hindi po totoo yan na nakakita sila ng Vietcong.
Wala silang nakita sapagkat lahat ng Vietnamese na lalaki lumalaban, nagkakaisa. Nung nagpunta po ko sa Vietnam, sinubok ko po yung kanilang mga tunnel. Hindi ka pwede sumuot, ako po 6-footer. Dapat ang iyong height para makalusot ka doon sa mga palikuli kong tunnel nila, nasa mga 5'6" ka lang. At dapat ang katawan mo ay sexy, yung maliit lang. At saka ang suit mo ay yung itim na seda. Pagka cotton na camouflage o pang-army, babara po yan doon sa kanilang lagusan. Kaya po, pagka meron sumunod sa kanila, Amerikano, hindi niya alam kung paano iikot sa mga palikuli ko, matatrap na po siya riyan, mamamatay na. At hihilain na lamang yung kanyang paa, tatalian ng mga Vietnamese, hihilain para mawala yung pong harang sa kanilang tunnel. Bakit ko po sinasabi ito? Diyan po ang pagkakaisa. Sa atin po, 30,000 AJK victims, kawawa. Ito po ang ating aklat. Ayan, pinapakita ko na naman po. Merong mga vlogger tumitira po sa atin. Nagbebenta raw po ako ng libro. Hindi po, pagka may bibili, abay, maligaya po ako. Pero hindi ako nagsasabing, bili kayo ng libro. Bili na kayo ng libro. Ito ay parang DVD. Hindi po lang tayo ganun. Pag kami bumili, maraming salamat po. Ang ibig sabihin, nakikiisa kayo. Andito po ang mga ebidensya ng mga pinatay nila. Dapat, yan po sa mga napatay, EJK, extrajudicial killing. Ano po ibig sabihin yan? Binabaril na lamang yung pong sabi ng pari doon sa Senate, 6,000. Pero ang totoong bilang po niya, nakita ko nung buhay pa si Commissioner Chito Gascon ng Commission on Human Rights. Kaibigan ko po yan. Pinakita sa akin po yung listahan. Marami pong mga listahan walang pangalan. Pero nandun yung date ng pagkakamatay, nandun yung mga lugar. Hindi na po napatay sapagkat yung iba, tinapon na kung saan. Kaya lamang po nakalista yan ay sapagkat yung kamag-anak, mga ulila, nagsabi po ng kanilang istorya kung paano po nawala ang kanilang anak. Yung cameraman ko po, nung nagpunta ako bilang isang Pilipino journalist na nagpunta po sa Vietnam ay sa Iraq, sa Baghdad, para i-cover ko po yung US invasion. Abay, doon po ako sa lugar ng mga Baghdadi na tuloy-tuloy po yung pagbubomba nila sapagkat nandun ako sa Iraqi side. Excuse lamang po. Pasensya na po kayo, baka may bumibili po ng libro. Ang pagtulong po natin sa ating pong kababayan na naduduhagi, napapatay, abay wala pong iniwan yan sa ikaw ay tumatawid sa karsada, meron pong nadapa na matanda, sapagkat matanda na po siya, natisod siya, nadapa sa gitna po ng highway, tungkulin po natin yan na tulungan, itawid. Sa ating pong pagtawid, abay maganda po pakiramdam natin. Nakatulong tayo ng kapwa, nakatulong tayo ng Pilipino. Ito, 30,000 pinatay. Tapos naglalaban-laban mga vloggers. Ipapagtanggol pa si Duterte. Ipapagtanggol pa ang animal. Hindi tayo magkaisa na kawawa ang mga pinatay. Sabi nga ng pare, doon sa project paghihilom sa Senado, ang sabi niya, 6,000. Isang baril, revolver, pare-parehong 5 sachet tinataniman sa dibdib. Dapat pag Pilipino ka, nagsisilakbo damdamin mo. Peke ito. Hindi totoo ito. Ayun lang sasabing, peke yan, duwag si Duterte, traidor si Duterte, titirahin pa. Nagbibenta lang ng libro yan.
Nandiyan bang pagkakaisa natin? Nandiyan bang katapangan ng vlogger? Ang titirahin sa likuran, yung nagsasabi ng totoo, yung lalaban ng duelo dahil sa kanyang prinsipyo? Kaya po tayo lumalaban ng duelo. Lalaban po tayo ng pantay. Ayoko po yung tinatry do tayo, ini-snipe tayo ng pulis, parinong ginawa kay Mayor Halili. Tinatry do rin tayo. Pag tayo po ay nahuli ng demanda sa libel, papasukin tayo sa kulungan, papatayin. Hindi po ako magpapahuli sa ganyang klaseng laban. At sapagkat ayoko po yung ako'y inaasinta, ayoko yung ako'y inaambus, alam po niyo, malungkot yung naaambus eh. Tamang ka sa ulo, tanggal pa sombrero mo, magugusot pa ang buhok mo, masisira pa yung pisngi mo, yung pagkapogi mo, mangingiwi dahil sa ambus. Abay, hindi pwede yan. Kaya po tayo humihiling na, hoy, kung matapang kayo, bobombahin nyo Ilocos, Ilocano ini. O kinapuyo. O, di sasabihin ko, huwag sa ganyan. Bakit ka magbobomba ng mga inosente? Makapagyabang ka lamang. Kung talagang gusto mo mayabang, mas mayabang ako sa iyo. Magkita tayo. Huwag sa impyerno. Gusto ng tatay mo sa impyerno. Hindi ko alam address ng impyerno. Sa Luneta na lang. Hindi naman din kayo dumating sa Luneta. Pero kaya po ako naghamon ng duelo, hindi dahil sa tayo po ay KSP tulad po sabi ng iba na mga vloggers. Kulang daw sa pansin. Dati na ako napapansin. 6-footer hindi. Pag naglakad, talagang napapansin. Napapalingon, ultimong poste. Ngayon, ganito po yan. Pagka meron po nadapa, atin pong tinutulungan. Ngayon, ako dadapa, hindi pwede. Ako po ay lalaban ng pantay. Yan ang dahilan. Hindi po tayo matapang. Isa lamang po ang ating pong pinaninindigan dito. Ang karapatan at paninindigan natin dapat ipagtanggol ang ating mga kababayan. Yan po ang ating pong pinaglalaban dito. Kaya nga po, yung mga vlogger na tumitira po sa atin sa likod, pinapatawad ko po yan. Hindi ko po papatulan yan. Sapagkat ang tatapang nila sa nakatalikod na tao, hindi na po tayo papatol sa kanila. Kawawa naman sila. Bayanan natin na kung ang ligaya nila ay to sow disunity o maghasik ng pagkakahiwa-hiwalay, bayanan na po natin silang humiwalay. Hindi po natin sila kailangan sa ating team. At tayo po sinasabihan din na, why stoop down too low? Bakit daw ako nagpapakababa ng antas, makikipaglaban sa mga mabababang tao? Naintindihan ko rin po yan. Kaya lamang, may mga laban na try rin ka. Dito ang laban sa ibaba, halimbawa, basketball. Bakit ka mag-golf? Di basketball din ang laban natin. Ngayon, ang gusto nila, barilan. Di sige, barilan, pero equal footing, duelo tayo. Pag ayaw mo ng duelo, parati ako nakahanda at parati ako nagpa-practice sa mga shooting range. Ngayon, pinaghandaan ko yung November 10. At alam po ninyo, ang good news, pagka bilog, yung aking pong target ay pakwan, parati pong tama, sabog ang ulo. Bakit? Tingin ko, bungo ni Bato de la Rosa yun eh. May inspirasyon ako. Sabog na sabog parati yung pakwan. Kaya lang mahal po ng pakwan. 300 isa. Gagawin mo lamang target. Pero masarap naman. Mga kaibigan, yung mga pagbubunyag ay hindi po lamang dito sa Kawal ng Demokrasya YouTube. Ang pagbubunyag ay nandun po sa Quadcom. At tayo po ay naglabas ng dyaryo sa araw na ito. Quad Media Balita. Upang sa ganun ay mailathala natin yung ilan sa mga mahalaga o significant features ng Quadcom. At tayo po ay sumasaludo sa Quadcom
Sumasaludo po tayo pareho dyan sa bagong CIDG chief na si General Nicolas Torre. Sumasaludo po tayo sa isang senador, kaisa-isang senador na matino at may dangal na si Risa Hontiveros. At tayo po ay nanggigigil sa lahat ng senador na ang kanila pong loyalty ay wala sa bansa. Ang loyalty nila ay nasa kanilang yaman. Ang loyalty nila ay nandun sa hari ng impyerno, ang mag-aamang mga Duterte. Ngayon, mga kaibigan, magmula po kagabi, sapagkat tayo po ay na-feature ng gusto na sa naging sabi nga ng isang kaibigan ko, abay naging viral ka na. Parating umaandar po utak natin. Lalo po tayo nag-practice sa shooting range. Sapagkat sa laki ng kahiyan na idinulot ko sa pamilyang Duterte, hindi ako plaplanuhin yan. Ako naman, ang aking puntingin, kahit na Duterte fanatic siya, DDS siya, hindi naman bulletproof ang kanyang noo. Maaaring bulletproof ang kanyang dibdib. Lahat po ng pinagprapraktisan ko, panay headshot. Parati pong ang tama ay sa pagitan ng mga mata o kaya maduduling po sila sapagkat tatamaan ko yung kaliwang mata o kanang mata. Yung iba po naman masisipon dyan sapagkat tatamaan ko sa ilong. Hindi medyo mahirapan na po yan buong buhay na huminga-hinga. At hindi na po siya makakasinga. Mga kaibigan, ang ating pong pasasalamat ay doon po sa mga patuloy na sumusuporta. Yan, batiin ko po sila Ballpoint Man. Binabati ko yung mga vloggers na makabansa. Binabati ko po yung mga supporters. Binabati po natin ating mga kaibigan. Pareho po nung isang pistolero dyan po sa San Pedro. Ang pangalan po ay Alan Panuga. At dyan po meron po tayong isang nirerespetong maginoong lalaki po dyan sa Tanawan, si Ka Francisco Lirio. Abay, kumustahin po natin yan. At sa lahat po ng mga pumunta noong November 10, dyan po sa harap ni Jose Rizal, abay, kaya po tayo medyo kinausap na mabuti ng security. Sir, matatanggal ako sa trabaho. Bawal po mag-rally dito, wala kayong permit. Kako hindi ako nagrarally. Ang dami na pong tao ditong nag-iipon-ipon. Mamaya mapupuno na ito. Sabi ko, mga ano yan, mga tagahanga ni Coco Martin. Medyo hindi naman po tayo masyadong kamukha ni Coco Martin. Sabi nga ni kaibigang Apuang, nung araw daw, kamukha siya ni Coco Martin. Pero nung tumanda na siya, naging Coco Lambert. Medyo nagpapatawa po tayo sapagkat masyado raw seryoso ito pong ating programa. At meron po nagsabi sa akin, tuwing nakikinig daw po siya sa akin, gusto niya naman ma-high blood baka sa akin po maningil ng hospitalization. Kaya po tayo medyo nagpapatawa-tawa. Sabi niya, gustong-gusto ko yung joke mo na ayaw mong magkita kayo ni Duterte sa impyerno sapagkat hindi mo alam ma-address papunta doon. At gusto mo sa luneta na lang. Sabi niya, tama po yun. Wala po sa mapa yung impyerno alam po ninyo, dito po sa atin, ibabalikan po natin yung issue sa akin ng isang vlogger. Ang sabi niya, kaya yung nagtatapang-tapangan, gusto makapagbenta ng libro. Ano po yung libro? Sa libro po na ito, nandyan po yung mga pinatay. Pinatay at mga statement ni Mato Bato, ayan. Mga pinatay po, nandito, alam po ninyo, yung pagbubunyag sa Quadcom ni Colonel Royena Garma na nagbabayad ang gobyerno ni Duterte ng 25,000 pesos sa bawat isang napapatay ng pulis. Meron po akong isang pulis na kilala, 56 ang kanya pong pinatay. Sapagkat bawat napapatay mo,
Kahit sino, basta patay. 25,000. Ang sabi niya sa akin, nagigilty ako. Kasi pati taong grasa, pinatay ko na. At 25,000 yan. Alam po ni sa Davao, yung pong snatcher ng telepono, death penalty. Kaya po tumahimik yung isang lugar dyan sa Davao. Eh dito, itong snatcher ng basura, isang taong grasa, pinatay na rin. Bakit? 25,000 din yan. Snatcher ng basura, pinatay ng pulis, Philippine National Police, to serve and protect. But under Duterte, kill. Naku, itong si Duterte na ito, mga kaibigan. Kaya po tayo, ayaw natin tatalikod, ayaw natin nag-display doon sa mga lugar na merong sniper. Pero, meron din po tayo mga countermeasures dyan. At alam ko na marami rin Pilipino na inuutusan nila, nag-iisip, bakit ko papatayin to? Ang tatay ko, fan nito. Nakikinig doon sa kanyang YouTube parati. Bakit ko papatayin to? Kung konti ang lumalaban sa China na hayagan. Bakit ko papatayin to? Medyo pogi. Bakit ko papatayin to? Marami pong mga dahilan. Kaya hindi po natutuloy. Pero ang pinakamabigat po dyan, bakit ko papatayin to? Kung patayin din ako. Ayun. Yun po ang tinatawag na balance of terror. Medyo kung terorista sila, medyo terorista rin po tayo. Hindi nga lang masyadong kasing terorista lang mukha ng inyong digong nyo. Mga kaibigan, tayo po ay nagbubuo ng coalition kontra China. Makinig po kayo mabuti. Lahat ng gusto makiisa na maninindigan po tayo, magpipetition tayo upang sa ganun, tigilan na ang pambubuli ng China sa atin, magpipetition tayo na pag binunggo uli o binuli ang ating sasakyan, magpetition tayo paalisin ang ambassador ng China sa Pilipinas sapagkat simbolo yan ng ating hindi pagsang-ayon sa pambubusabo sa atin. Hindi natin kaibigan ng China. Why do we have to have friendly relations with China? They are an avowed enemy, and therefore we must treat them as such. They are a hostile forces, and therefore we must stand our ground. Manindigan po tayo. Ang pagkakaiba po sa Amerika, ultimo yung kanila pong national anthem, ang pangwakas, land of the free, home of the brave. Tayo ang mamatay ng dahil sa iyo. Wala pang labanan, magpapakamatay na tayo. Sabi nga ni Patton, you do not win a war by dying for your country. You win a war by letting the other poor bastard die.